Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa libo-libo ninyong mga tagapakinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Mika, 22 years old at nakatira dito sa Cainta, Rizal. Sisimulan ko ang kwento noong una kaming magkakilala ng boyfriend ko. Tawagin nyo na lamang siya sa pangalang Junjun. Nagsimula kami sa chat hanggang sa hiningi niya ang cellphone number ko. Ibinigay ko naman at simula noon ay lagi na kaming magka-text or magka-chat sa Messenger. Papa Dudut, sobrang sweet ni Junjun sa akin hanggang sa nagtapat siya na kung pwede daw ba siyang manligaw sa akin. Pumayag naman ako kahit malayo kami sa isa't isa. Nandito kasi ako sa Maynila habang siya naman ay nasa Bacolod. Isang araw ay nagtampo naman ako sa kanya dahil hindi siya nag-online noon sa takdang oras ng usapan namin. Nagtatampo ako sa iyo. Hindi ka kasi nag-online sa usapan natin, pahayag ko sa kanya habang nag-video call kami ng mga sandaling yon. Agad namang humingi ng dispensa si Junjun sa akin. Sorry Mika, may emergency lang kahapon sa bahay namin kaya hindi ako nakapag-online. Hindi naman kita ma-text kasi wala akong load. Hindi naman ako makapag-load kasi wala din akong pera kahapon. Umutang na nga lang ako sa best friend ko para makapag-rent lang ng computer paliwanag niya sa akin. Talaga? Ang sabi ko sa kanya na may halong pagdududa. Huwag ka nang magtampo pa sa akin. Isang araw lang naman akong hindi nakapag-chat sa iyo Huwag kang mag-alala. Babawi naman ako sa iyo simula ngayon. Paniniguro naman niya sa akin. Sobra kasi kitang namiss kahapon kaya ganito ako pagtatapat ko noon sa kanya. Sige, hindi na ako magtatampo. Basta sa susunod na lang tawagan mo naman ako o i-text. Kapag hindi ka makakapag-Skype, ang tagal kong naghintay sa iyo kagabi. Naabutan na ako ng pagsasara ng computer shop, kwento ko sa kanya. Sana sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. I promise na sasaya ka sa feeling ko. Mararamdaman mo ang kasihang hindi mo nararanasan sa buhay mo. Pangungumbinsi pa sa akin ni Junjun na sagutin ko na siya. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Hindi pa nga tayo nagkikita sa personal. Panay camera at computer lang ang kaharap natin. Panunubo ko sa kanya. Hindi magiging hadlang ang pagmamahalan natin kung magkalayo tayong dalawa. As long as nagmamahalan tayo at nagtitiwala sa isa't isa, wala tayong magiging problema, pahayag niya sa akin. May tanong ako sa iyo, Junjun. Gaano ka kaseryoso sa panliligaw mo sa akin? Usisa ako sa kanya pagkatapos. Mahal kita. Yun kasi ang sinasabi ng puso at isipan ko. Mika, huwag ka nang magduda pa o mag-alinlangan sa akin. Pakiusap niya noon sa akin, Papa Dudut. Nag-iisip ako noon. Pagkatapos ay may tinanong ako sa kanya. Teka, ano na nga pala ang date ngayon? Nagtataka naman siya sa tanong ko, pero sinagot pa rin niya yon. June 1, 2019. Kung ganon ilang buwan ka ring nanliligaw sa akin. Magtatatlong buwan na sa June 21 to be exact. Response agad ni Junjun sa akin. Ganun ba? Sige na nga, sagot ko. Lalo namang nagtaka si Junjun sa sinabi ko. Hala, anong sige na nga? Napahagik-hik naman ako noong sandaling yon. Ang sabi ko, sinasagot na kita.
Tayo ng dalawa, ikaw boyfriend na kita habang ako ay girlfriend mo na. Ano? Masaya ka na ba? As expected ay tuwang-tuwa noon si Junjun sa sinabi ko. Naku Mika, masayang masaya ako. Grabe hindi ako makapaniwala. Dream come true too? Thank you talaga. I love you. Pagkatapos ay nag-flying kiss pa siya sa akin sa aming video call. Ayan ha, tinupad ko na ang pangarap mo. Sana pahalagahan mo ako at tuparin mo yung mga pinangako mo sa akin ha, sabi ko. Agad namang tumango ang bago kong boyfriend bilang sagot, Papa Dudut. Siyempre naman, may isa kong salita, Mika. Nako, sigurado ako bebe ko hindi ako makakatulong nito mamaya sa kakaisip sa eksenang ito. Sana dumating na ang araw na magkasama na tayong dalawa. Request ko naman sa kanya. Don't worry, sisikapin kong pumunta diyan sa Maynila para makasama ka. Yun naman ang paniniguro sa akin ng aking boyfriend. Papa Dudut, hindi na ako nagdalawang isip para sagutin si Junjun ng mga panahong yon dahil aaminin kong mahal na mahal ko na rin siya. Hindi rin naging hadlang ang long distance relationship namin dahil alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero tulad ng ibang relasyon ay hindi rin kami nawawalan ng away at tampuhan. Ngunit sa kabuuan ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Hunhun. Pero Papa Dudut, paglipas ng ilang buwan ay nagsimulang maging malulungkutin si Junjun. Madalas ko siyang tanungin kung bakit. Pero palagi niyang iniiba ang usapan, palagi niyang sinasabi na okay lang siya at wag daw akong mag-alala. Samantala dumating ang panahon na napagpasyahan namin ni Junjun na magkita na sa unang pagkakataon. Kaya bago mag-Valentine's Day ay nagpasya na akong umuwi ng Bacolod para magkita kaming dalawa, Papa Dudut. Doon ay tumira muna ako pansamantala sa aking tiyahin at doon ay naikwento ko kay tita ang tunay na dahilan ng pagpunta ko sa Bacolod. Ikaw ha Mika, humaharurot ka na. Ipinagbiling ka sa akin ng nanay mo tapos heto ka. Paano kung mapahama ka diyan sa pakikipag-date mo? Sita pa niya sa akin isang araw nang sabihin ko sa kanya na magda-date kami ni Junjun noong araw na yon. Don't worry tita, mabait po si Junjun. Safe po ako sa kanya, paniniguro ko naman sa kanya. Natawa na lamang habang napapailing si tita sa akin. 2 araw ka pa lang dito sa Bacolod, puro lakwatsa na ang nasa isip mo. Teka, anong oras ba ang uwi mo? Usisa pa niya sa akin. Bago po mag-6 ng gabi nandito na po ako sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Mamayang kaunti ay dumating na si Junjun sa bahay para sunduin ako. Pinakilala ko naman siya sa aking tiyahin at naging magkasundo naman sila kaagad. Ilang buwan na kayong may relasyon? Narinig kong usisa pa noon ni tita sa aking boyfriend. Mag-9 na buwan na po tita. Pero first time pa lang po kaming nagkita ngayon, magalang na sagot ni Junjun sa kanya. Paano nangyari yon? Naguguluhang wika ni tita. Sa mundong yon ay ako na ang tumugon. Sinagot ko po siya sa pamamagitan ng video call sa Messenger nung nasa Maynila po ako. Kayo talaga mga kabataan kayo. Parang baliwala na lang sa inyo ang panliligaw. Napapailing lamang si tita habang sinasabi niya yon. Pagkatapos noon ay pinagbili na ako ni tita kay Junjun. Naingatan ako at huwag sasaktan o paiiyakin. Nangako naman ang boyfriend ko na ako lamang ang mamahalin niya, Papa Dudut. Naging masaya naman ang unang pagkikita namin ni Junjun. Sweet siya at maalaga sa akin, Papa Dudut. Nung araw na yon ay nilibre niya akong kumain sa mall at nanood din kami ng sine at tulad ng napag-usapan ay maaga rin kaming umuwi pero hindi na niya ako nahatid noon sa bahay. Papa Dudut, nakakapansin ako ng kakaiba kay Junjun ng araw na yon na para bang malungkot siya o may iniindang sakit na kung ano. Tinanong ko naman siya kung okay lang siya pero hindi niya ako sinasagot.
at sa halip ay nilalambing na lamang niya ako. Pero noong pag-uwi namin ay nagpahabol ng text sa akin si Junjun na siyang ikinabilis ng tibok ng puso ko. Dahil doon ay hindi na ako nakatulog hanggang kinabukasan. Samantala, isang araw ay mayroong ipinagtapat si Junjun sa akin na siyang nagpagimbal sa akin. Mika, sorry. Pero nakabuntis ako. Nahihiyang umamin sa akin ang boyfriend ko. Alam niya kasing magre-react ako kaagad. At hindi nga siya nagkamali dahil bigla akong nanlumo at nagalit at the same time. So pinagtaksilan mo ako. Ganun ba, Junjun? Confront ako sa kanya. Aksidente lang ang lahat, Mika. Hindi ko sinasadya at hindi ko siya mahal. Yon ang giit niya sa akin. Pero kailangan ko siyang panagutan. Pahayag pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na namalayang tumulo na pala ang luha ko. Ibig sabihin ba niyan hihiwalayan mo na ako? Hindi ko pananagutan yung nabuntis ko, seryoso niyang sabi sa akin. Kawawa naman yung bata, ang sabi ko sa kanya. Anong gusto mo? Panagutan ko yun? Pakakasalan ko yun? Panunubok niya sa akin. Sana nag-isip ka ng maraming beses bago mo sinipingan yung babaeng yon. Junjun naman, akala ko ba mapagkakatiwalaan ka? Bakit ka nagtaksil sa akin? Bakit medyo hysterical na sabi ko ng mga sandaling yon? Wala namang masabing iba si Junjun kundi ang sorry. Huli na ang lahat, Junjun. Sinaktan mo na ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita ng sobra-sobra. Tapos heto ka. Bigla ko na lang malalaman na may pananagutan ka sa iba. Junjun, nasayang lahat ng pagtitiwala ko sa iyo. Disappointed na pahayag ko sa kanya. Hindi naman kumibo si Junjun sa sinabi ko pero alam kong bagsak na bagsak ang kanyang kalooban ng mga sandaling yon. Pero sa kabila noon ay isang desisyon noon ang aking ginawa. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay iyak ako ng iyak. Patuloy naman akong kinulit noon ni Junjun pero madalas ay nakakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Doon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit ng dahil sa pag-ibig. Mahirap palang tanggapin ang katotohanan ng anumang oras ay pwedeng mawala ang taong mahal mo kapag lumapit na ang makamandag na tukso. Hindi ako tinigilan ni Junjun kahit nahiwalay na kami. Nagkaroon pa nga kami ng pagkakataon na mag-usap nang bumalik ako sa Maynila. Sinundan pala niya ako noon pero nagmatigas na ako sa kanya, papadudot. Hindi ko na sinagot ang mga text at tawag niya sa akin. Lahat ng komunikasyon namin ay tinanggal ko na. Kaso hindi pa rin ako tinigilan noon ni Junjun. Sa kabilang banda, sa kabila ng pilit na pag-move on ko ay hindi ko pa rin magawang kalimutan si Junjun dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Tumawag nga pala si Junjun kanina. Nagkausap kami. Pahayag sa akin ni tita pagkaraang ilang beses kong nireject noon ang tawag ni Junjun sa akin. Talaga po? Ano pong sabi niya? Usisa ko naman. Pinagsabihan ko siya. Natigilan ka na niya pero ayaw niya. Sabi niya sa akin hindi raw pala sa kanya yung pinagbubuntis ng babae. Kwento sa akin ni tita. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sinabi po niya yon. Tumango siya bilang sagot. Hindi ako naniniwala doon. Sinabi lang niya yon para makipagbalikan ka sa kanya. Ay naku Mika, sinaktan ka na ng lalaking yon. Kaya huwag ka nang makipagbalikan pa sa kanya. Yun naman ang naging reaksyon ng aking tiyahin. Pero tita, kung hindi niya pala anak yon, muli akong nabuhayan noon ng pag-asa. Nakita ko naman ang disappointment sa mukha ng aking tiyahin. Gusto mo siyang balikan? Sige, balikan mo siya. Pero huwag kang iiyak ha. Kapag sinaktan ka ulit ng lalaking yon, anak man niya yon o hindi,
ay hindi pa rin may tatanggi na sinaktan niya ang kalooban mo. Basta Mika, bahala ka sa buhay mo kapag nakipagbalikan ka pa sa lalaking yon, sabi pa niya sa akin. Samantala isang gabi isang tawag mula sa bagong numero. Nagtataka ako kung sino yon pero nagpasya pa rin akong sagutin ang tawag. Yun pala ay galing ang tawag sa kapatid ni Junjun na si Sol. Pwede ka bang makipagbalikan kay Junjun? Pakiusap niya sa akin. Siyempre nagulat lamang ako sa aking narinig kaya hindi ako nakakiboka agad. Mahal na mahal ka ng kapatid ko Mika, pagpapatuloy pa ni Sol. At paano nyo naman nasabi yan? Curious kong tanong sa kanya. Agad namang nag-respond si Sol sa tanong ko. Hindi naman sa nakikialam ako, pero kasi nakikita at nararamdaman ko na mahal ka ng kapatid ko. Alam mo ba simula nung hiwalayan mo siya hindi na siya naging masaya pa? Mika, yung tungkol doon sa nabuntis niya. Hindi si Junjun ang nakabuntis sa kanya. Pinasa lang pala sa kanya yung bata. Balita pa nito sa akin. Mika, maniwala ka sa kapatid ko. Wala na siyang pananagutan pa sa iba. Pero hindi naman ibig sabihin yan ay makipagbalikan na ako sa kapatid mo. Pahayag ko naman. Pero bakit naman? Usisa pa niya sa akin. Sa puntong iyon ay inamin ko na sa kanya ang totoo. Kwat, masyado kasi akong nasaktan sa ginawa ng kapatid mo. Kaya hindi ganong kadali ang makipag-ayos sa kanya. Ngunit hindi pa rin sumuko noon si Sol. Patawarin mo na si Junjun. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyo. Kung gusto niyang patawarin ko siya, siya mismo ang humingi ng tawad sa akin. Hindi yung pinapasabi pa niya sa kapatid niya. Sinabi ko sa kanya ang aking demand. Sige, patatawagin ko sa iyo si Junjun. Pero sana'y mapatawad mo yung kapatid ko Mika. Maniwala ka, mahal na mahal ka niya. At sinabi niya sa akin na ikaw lang daw ang mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Pangungumbinsi pa sa akin ang kapatid ni Junjun. Papadudot halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa kakaisip kung patatawarin ko ba si Junjun o hindi na. Hanggang sa pumunta ang kaibigan ko na si Joy at Bea at doon ay humingi ako ng payo sa kanila kung kailangan ko ba siyang patawarin at mahalin ulit. Ang sabi nila ay nasa akin pa rin daw ang desisyon. Iyak na lang ako ng iyak sa harapan nila kasi sobra talaga akong nasaktan sa mga nangyari papadudot. Ganun pala kasakit ang magmahal. Samantala isang araw isang tawag mula kay Junjun ang aking natanggap. Akala ko pupunta ka sa graduation ko. May halong pagtatampo ang boses ni Junjun nang makausap ko siya. At sino naman ang may sabi sa iyo ha na pupunta ako? Kumpronta ko sa kanya. Sana mapatawad mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo, hiling niya sa akin. Pinagtaksilan mo ko Junjun. Kahit ba na hindi mo nabuntis ang babaeng yon, na may nangyari pa rin sa inyo. Hindi naman siguro ipapako sa iyo ng babaeng yon ang anak niya kung hindi ka nakipagsiping, pahayag ko sa kanya. Signaling him na nahihirapan pa akong patawarin siya ng mga oras na yon. Oo, nagkamali ako. Inaamin ko yon pero pinagsisisian ko na yon. Mika, maniwala ka sa akin. Sobra na akong nagsisisi sa ginawa kong yon sa iyo kaya heto ako at humihingi ng tawad sa iyo. Sige, tanggap ko na hindi mo ako basta-basta mapatawad pero sinasabi ko sa iyo na gagawin ko pa rin ang lahat para mapatawad mo ako. Kaya heto ka, madalas mo akong kulitin, ang sabi ko sa kanya. Pero deep inside ay aaminin kong nakakaramdam na rin ako ng pagkaawa kay Junjun. Ayokong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag tuluyan ka nang nawala sa akin. Sana Mika, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa sana ako ng pangalawang pagkakataon at nangangako ako sa iyo na hindi ko na yon uulitin pa. Mika, please,
pagmamakaawa pa niya noon sa akin. Hindi ko masasabi kung kailan kita mapapatawad. Basta isa lang ang sigurado. Mapapatawad din kita kapag tuluyan nang naghilom ang mga sugat ko dahil sa iyo. Pero hindi pa ngayon. Pasensya na. Pag-amin ko naman sa kanya. Mika. Naiiyak niyang sabi sa akin. Huwag ka nang umiyak. Parang hindi ka lalaki. Junjun, tahan na. Magpakalalaki ka. Hindi na dadaan yan sa pag-iyak. Sit ko sa kanya. Kung ako sa iyo, unahin mo muna ang sarili mo. Isipin mo na ang paghahanap ng trabaho. Hayaan mo muna ako. Kasi kung sa akin ka lang magfo-focus, hindi ka makakabangon agad. Sige na Junjun, magpakatatag ka para sa akin. Yun na lamang ang sabi ko noon sa kanya. Pero Papa Dudut, dumating din ang araw na lumambot ang puso ko at sumuko ulit sa kanya. Kaya pinatawad ko na si Junjun. Naging kami ulit at naging masaya naman kami. Kahit paminsan-minsan ay pinag-aawayan pa din namin ang nakaraan niya. Pero mabilis na nawala ang tampuhan dahil sadyang malambing si Junjun. Samantala palagi kaming nakikita simula noong magdesisyon siyang tumira na rin sa Maynila. Nakatira na din ako noon sa Maynila kasama ang mga kaanak ko. Kaso isang araw, isang katotohanan ng aking biglang natuklasan at na-realize kong hindi ko pala lubos nakilala si Junjun. Sinungaling ka, Junjun, bungad ko noon sa kanya. Sinungaling? Pero bakit? Nagtatakang wika ni Junjun sa akin. Sa puntong yon ay pinagtapat ko sa kanya ang aking natuklasan. Yung anak ng ex mong si Maan. Sabi mo hindi mo yon anak. Kumpront ako sa kanya. Hindi ko naman yon anak, insist niya sa akin. Nag-init lalo ang ulo ko. Pwede ba? Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin. Anak mo ang batang yon. Aksidente kong nabuksan yung Facebook account mo nung isang araw at nabasa ko ang mga messages ninyo ng Ate Sol mo. Nakita ko din yung mga litrato ng anak ni Maan, kamukhang kamukha mo, Junjun. Anak mo talaga ang batang yon. Giit ko naman sa kanya. Samantala, nagbuntong hininga muna si Junjun bago ipinagtapat sa akin ang katotohanan. Oo, anak ko nga ang batang yon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Galit na kumpronta ko ulit sa kanya. Oo, nagkamali ako pero kahit na may anak na ako kay Maan, hindi pa rin ako sumama sa kanya. Ikaw kasi ang mahal ko at hindi kita iiwanan o ipagpapalit sa kanila. Paniniguro naman niya sa akin. Sinusustentuhan ko naman yung bata pero sa iyo pa rin ako sasama, Mika. Oo, maaaring nagkamali ako pero nakaraan na yon at nangyari yon nung hindi pa tayo magkarelasyon. Sana naman ay matanggap mo ang nakaraan ko. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi makakaapekto ang nakaraan ko sa present at future nating dalawa. Pakiusap niya noon sa akin. Ayoko lang kasi na nagsisinungaling ka sa akin, wika ko. Pero aaminin kong lumambot na ulit ako sa kanya, Papa Dudut. Sasabihin ko rin naman yon sa iyo eh. Wala naman akong gustong itago sa iyo, pahayag pa niya sa akin. Mika, ayokong mawala ka sa akin. Nasanay na akong mabuhay ng kasama ka. Kaya masasabi kong mahihirapan akong mag-adjust kung iiwan mo ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Please Mika, maawa ka naman sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko sinabi sa kanya ang aking desisyon. Okay sige, pinapatawad na kita. Basta sa susunod wag mo nang uulitin yun ha. Ayaw ko nang nagsisinungaling ka. Oo na nga ako. Hindi na mauulit pa yon. Yon ang assurance na ibinigay niya sa akin. Papa Dudut, naging maayos na naman kami pagkatapos noon. Pero syempre hindi pa rin talaga maiwasan ang mga tampuhan lalo na kung may kinalaman sa kanyang nakaraan. Ewan ko ba Papa Dudut bakit parang hindi ko magawang mag-move on. Ano bang dapat kong gawin? Paano ko matatanggap ang lahat? Dapat ko pa bang ituloy ang relasyon namin o hindi na? Sana'y mabigyan ninyo ako
ng advice. Hanggang dito na lamang ang kwento ko at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mika.